tayo umusad sa iba pang mga updates mga kabombo. Usapang impeachment muna tayo. Kasama ho natin ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, si Representative Renico. Magandang gabi ho sa inyo and thank you so much for joining us. Si Bombo Genesis po ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Representative Coma. Magandang gabi po, Sir Genesis. Maraming salamat po sa pag-imbita sa programa ninyo. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po napapanood at napapakinggan ng live sa ating 32 stations nationwide. Kamusta ho so far ang papel ho ninyo bilang tagapagpaliwanag dito po sa gumugulong na impeachment complaint or trial? Tuloy-tuloy yung pagpapaliwanag natin sa pinakamarami kung ano pong nangyayari. No, proseso ng pananagutan. Kaya ibig sabihin, lahat po ng ebidensya na nakalap natin para po i-establish yung bigat ng mga articles of impeachment o mga series of acts ni VP Sara Duterte. Kaya po humaharap siya sa paglilitis para timbangin yung fitness to rule niya ay ginagawa po natin ngayon. At gusto natin yung publiko, lahat po involved. So, ngayon po, nasa Senado na yung proseso with finality ay dahil nag-release po ng desisyon ng Korte Suprema na moot na yung consideration sa bench nila, no, fully natapos na po ng House of Representatives at wala na pong kailangang desisyonan pa ang Korte Suprema tungkol po sa legitimacy ng process. No, kailangan na pong magtuloy-tuloy yung proseso sa Senate Impeachment Court. Hindi lang tanawin pero intindihin natin yung mga ebidensyang iniisa-isa para po timbangin natin, no, kung ano pong ibig sabihin nito tungkol sa prosesong gusto natin sa dulo nito. May pananagutan kung meron pang mga aligasyon sa korupsyon, hindi tamang paggasta ng pera o kaya yung tamang pamamahala. Doon sa 3 araw ho na presentation ho ninyo ng mga COA auditor, ma'am, ano? Dalawa ng auditor so far ang i-present ho ninyo. And I believe ang House, ang tinatarget ho ninyo is ma-establish na nagkaroon nga ng withdrawal, meron nga nangyaring encashment doon sa mga confidential funds ng Office of the Vice President, and in fact nagkaroon pa ng parang backroom na paglalabas doon sa pera nito. So far, kontento ho kayo doon sa pag-establish na nagkaroon nga ng ganito, ma'am? So far, nakikita natin na nai-establish yung foundation ng Article 1. Article 1, yung gusto nating mapakita dito na yung confidential and intelligence funds na nahawakan ng Office of the Vice President and Department of Education sa pamumuno ni VP Sara Duterte ay marami pong anomalya. May ruling yung COA na hindi tama yung paggasta. So tama po, no, na meron pong mga paunang ebidensya at mga testigo na nagsabi kung ano pong mga unang nangyari at ano yung mga anomalya, yung mga unusual na nakita sa mga reports ng OVP and DepEd noong sinusuri na kung paano ba ginasta siya. So, kung i-review ko lang saglit, no, yung mga land bank officials, sila po yung pinatawag para po sabihin na may mga cheque na dinisburse or rather, ito po yung ginamit para makuha yung pondo na confidential and intelligence funds na assigned sa OVP noong fourth quarter ng 2022 and then sa DepEd din and OVP noong first to third quarters of 2023. Ang napatunayan so far doon, may paggalaw ng pera ng taong bayan. No, at ang bilis na nangyari ng encashment process, and as na-mention nga po ni Sir, no, meron pang quote-unquote backdoor na pagkuha nun, no. So, may gym bag dumaan sa backdoor ng DepEd kaysa sa siguro inaasahan natin. Then yung naging testimony naman ni Attorney Wamil, siya po yung state auditor, nag-handle ng kung paano, ng sinusuri kung paano ginagasta ng mga iba't ibang ahensya yung confidential and intelligence funds. Sinuri niya yung audit report na sinumite ng OVP at ng DepEd at may napansin siya, no, na hindi nag-add up, hindi po tama, no. And dumami na rin po yung mga testimonies such as sinabi niya na actually yung OVP nakipag-usap pa na wag na isyuhan sila ng parang yung notice na may discrepancy kahit ano, magdadagdag na lang sila ng supporting evidence. And even then, no, hindi pa rin po nag-add up yung supporting evidence. For example, merong 2022 reported spending.
Pero yung acknowledgement receipts na sinumite ng OVP 2023, yung date, marami pa po at gusto po nating mabaybay at maharap sa publiko yung mga discrepancies na 'to para sa punot dulo lahat natin na-appreciate yung bigat ng ebidensya. Mm. Oh, dun sa pagtatapos nung, trial, kahapon, ang challenge po ni Attorney Kapunan ay gamitin na lamang ng House panel yung ebidensya ng, defense para hindi na mahirapan dun sa, pag-compare nung mga ebidensya, yung hawak ng mga ebidensya. So far, anong kasagutan na ho dito sa inyo ng, defense panel kung meron na ho silang naiparating na, any communication sa inyo, ma'am? Wala pa po tayong nare-receive na bagong update tungkol po doon. Although ni-note naman po natin na um, wala silang pag-deny doon sa suggestion na yon. Nonetheless 'no, matagal na po 'tong issue, yung sana may joint ah, evidences na lang, sana nagkaroon na lang ng common na mga documents na pine-present, pero ang defense po yung umayaw. Nonetheless, ang gusto naman natin, bumilis yung proseso at hindi po magkaroon ng pag-antala dahil po merong ganitong mga paunang, um, eh, aberya para po magtuloy-tuloy yung pagpresenta ng ebidensya. Pero that alone, ma'am, parang binibigyan tayo ng picture kung gaano ka-confident ang House panel ano? Kasi, imagine ang panel or ang House panel is confident enough to use those evidence na galing po sa defense? Yes po, dahil ito po naman yung, masusi na sinuri ng ating mga private prosecutors and public prosecutors. 'Di ba nagkaroon po ng pre-trial days. Dun po kasi nag-pre-marking, ng mga ebidensya at nakita naman na walang pinagkaiba. May insistence lang yung defense na kahit common naman yung exhibits ay gusto separate yung marking. Pero tayo, yes, confident tayo na kung ano man po yung ebidensya, mabigat ito. And gusto nga po natin masiwalat sa taong bayan yung mga ebidensya na ito, mga testimonies na ito para matimbang ng mamamayan mismo kung gaano kaseryoso yung pinag-uusapan natin. No? And to refresh the mind ng mga listeners natin, no, that's 612.5 million pesos in confidential and intelligence funds. Na sa atin in the first place, gusto ko po sigurong i-qualify sa analysis ng makabayan na sana po hindi nagkakaroon ng confidential and intelligence funds. Nafa-flag natin yan every budget season dahil maaari siyang balon ng korupsyon dahil hindi naman nagkakaroon ng masusi na pag-look at kung paano ito ini-spend. Nonetheless, may rules kung paano ino-audit siya. And yun po yung challenge sa lahat ng mga agencies na gumagamit nito. And so nakita natin yung OVP and DepEd at least nung time na 'to 'no, hindi po clear kung paano, ah, kinwantify yung pag-spend or paggasta nito. And diyan po papasok yung susunod na tanong ko. Ewan ko kung puwede po niyong sagutin ito, Representative ko ma'am or hindi, pero I would like to ask you just the same. Yoong sa issue ng pakikipagpulong ng, Department of Education officials sa Commission on Audit, including ho doon or included ho doon si, Attorney Michael, Puwa, may issue kayong nakikita dito or ang House panel, may issue kayong nakikita dito na posibleng erase in the future, ma'am? Well, ayaw nating pangunahan yung public prosecutors in their arguments, pero ako bilang siguro, may familiarity sa budget process and may familiarity sa paano tumatakbo yung mga formal na proseso. At sa tingin ko dapat hindi nagkaroon ng gano'ng meeting, 'di ba? Dapat sinumite na lang ng OVP or Department of Education yung hinihinging mga dokumentong kulang ng COA. Dapat hindi na nagkaroon ng um, basically ng ganitong usap kung saan tinry nilang i-haggle or i-negotiate na mawala sa init yung kakulangan ng dokumentong sinumite nila nung una. So, sa'tin flaggable talaga na kung ano man po yung lumabas sa proseso na 'yan, kulang at hindi pa rin po napupunan yung pagkakulang na 'yon. Yung kung ano mang sinumite, sobrang maanomalya.
puro acknowledgement receipts. Wala man lang official receipts. Yung acknowledgement receipts mo, puro mga alias. Wala namang pong counterpart real names, wala rin po namang reasoning kung bakit ganito yung pinaggamit na aliases. Meron din po mga paggasta na hindi po naaayon sa confidential and intelligence funds. Meron po nakalagay doon for medicine, for safe houses. Wala po iyon doon sa joint memorandum circular kung saan daw dapat ginasta yung confidential and intelligence funds. So sa atin, no, highly improper yung nangyari, and even no, highly improper yung spending yung ng confidential and intelligence funds in the first place. Okay. One last question, Representative ko, ma'am. Next week, ano pong asahan ho ng public sa presentation ng House panel? Well, inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung ebidensya tungkol po sa paggasta, maanumalyang paggasta ng confidential and intelligence funds. Meron pong mga ilang mga testigo na nabaybay na yung ilang pieces of evidence nung Quadcom or even during the House Committee on Justice. Pero nonetheless, ito po yung official or proper forum na gagawin siya. Maaari po na yung mga records from the previous hearings of the House ay testify para po ma-enter into public record. Meron din po na maaari no yung at iba pang mga paggasta dahil hindi pa rin po tayo tapos sa pag-isa-isa sa kanila ay ilalatag din sa harap ng Senate, yung ating judges, senator judges, and syempre sa mamamayan. Ang dulo naman po nito, gusto natin ma-ensure na yung paggasta na pupunta sa tama, sa serbisyo ng mamamayan, hindi po na hindi napapabayaan, that we can't keep track of it at pupunta na lang po sa kung saan-saan, much less sa bulsa ng iilan. So ang sa atin, no, confidential and intelligence funds, in my personal opinion, dapat po hindi na rin po ito um, nilalakihan, hindi na rin po ito ginagasta. Ito rin po yung panawagan natin noong mga ibang budget cycles, ito pa rin yung panawagan natin in this coming budget cycle. Okay. Again, thank you so much for joining us, Representative Renico. Ingat po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Ang nagsisilbi pong tagapagsalita mga kaumbon ng House Prosecution Panel, si Representative Renico.